Pwede po ba nating salubungin ang ating pong share for tonight at pakinggan po natin ano yung compelling reason bakit niya ginagawa ang Live Good. Ito po ipapakita ko po sa inyo kung ano yung compelling reason, my deepest why, kung bakit ko po ginagawa ang Live Good. After sa mga nakakakilala na sa akin, I lay down all my cards. What you see is what you get. To the extent na yung pinaka-holy na income natin, na dapat naka-confidential po yan, I lay down. Why? My purpose of that not to brag. My purpose of that is for you to be able to open your eyes, to feel that this Live Good is really a great opportunity. At wag na po sana nating antayin na makita nyo po ang kwento ko na mangyari pa po sa iba, yung nangyari po sa akin, bakit ganito ako kadedicated? Bakit ganito ako kagigil kay Live Good? Because when I was into employment, when I engaged myself to employment, I was into sales. Into sales, not only basic and not only overtime. In sales, you have commission, you have the basic, you have the allowance, and you have incentives. Isang katawan na nagtatrabaho, 4 ang pinagkakakita, 4 ang pumapasok na income. Kung bakit ko yung sinasabi sa inyo, because I am hindi na po bago sa akin na makakita ng 6 figures. I am also generating that 6 figures dito po sa ginagawa ko po na traditional. However, iba pa rin. Alam mo yung pangarap ko na gusto kong magkaroon ng something in my family and to help to my community, hindi po kinakaya. Pang-pamilya lang po talaga siya. Pero yung pangarap ko na alam ko makakapagbigay sa akin na makapagpapasaya sa akin, makapagdudulot ng kaligayahan sa akin, yung pagtulong sa kapwa ko, hindi po nakakayanan ng finances. Totoo po ang sabi ni Mentor V, that God is great. That ito pong Live Good is truly hulog ng langit. At hindi po ako nagkamali na kung bakit ko pinagdaanan yun in my self-interpretation. Because I am facing this huge amount of blessing. Galing po ako sa pamilyang walang-wala po talaga. Yung kumakain ng lugaw sa tanghalian, sa hapunan. Minsan mag-i-skip ng pagkain dahil wala talagang maiyain sa lamesa. But hindi ko po ginawang dahilan ang kahirapan para hindi po ipagpatuloy na maghanap ng oportunidad. Ang motto ko sa sarili ko, ang paniniwala ko po kasi ang lagi kung bakit malakas ang loob ko. For as long as legal, ethical, and moral, sasabayan kita dyan. Wala akong pakialam kung sino ka pa. Dinidinig ang ating panalangin. Alam ni Lord ang purpose kung para saan to. Na sinabi ko sa sarili ko na mahirap man kami, gagawa ako ng paraan para may iahon ko sa hirap ang pamilya ko. Kaya ang sinabi ko talaga sa sarili ko, kailangan kong dumama kasi 12 kaming magkakapatid. Ang 4 ako, imagine, ilan ang sunod sa akin? At paano yan kung hindi yan makapag-aral at hindi makatungtong sa kolehiyo? Ano mga mapapasukan yan? Walang alam yan sa negosyo. My father is a carpenter. My mother is a housewife. So anong orientation mayroon ho kami? Alam mo kung anong mayroon lang ho kami? Na sobrang proud ako sa parents ko na pinalaki kami. May takot po sa Diyos. Kaya nga ang sabi ko po sa inyo, habang malakas pa po ang mga mahal nyo sa buhay at nakita nyo po ang opportunity na to, maximize. Gawin po natin to. Kasi when I graduated, elementary, wala. Alam mo yun yung pagkatapos ng graduation, uwi na kami sa bahay. Tapos gasira, wala man pansit. Pero honor naman ako noon. When I graduated high school, ganun din. Alam mo, hindi cake ang pinublog ko. Yung gasira. Pagtanggal ko ng diploma ko, pagtanggal ko ng medal ko, I blow na gasira kasi matulog na. Walang pansin. Alam mo kung ano sinabi ko sa sarili ko noon. Hindi pwedeng daanan to ng mga kapatid ko. Kaya talagang mula noon pa man, naghanap na ako. I engaged myself as an empleyado, pero hindi ko ordinaryong empleyado. I engaged myself into sales. Hindi po tagaspat. Kahit nagsa 6 figures, ang dami po namin. At ito po ang pinaka-worst. Ito pa po ang hindi ko inaasahan na magyayari po sa amin after everything. I'm gonna share you a short video para makarelate kayo kung ano po ang nangyari sa akin after all. Wala na ang bahay. Wala na ang bahay na matagal kong pinundar. Siguro po nakita nyo na po kung ano po yung aking compelling reason why I am doing this Live Good. Para saan po to? Buhay pa po ang aking nanay.
Tatay ko lang po ang nawala. Pangalawa kong kapatid at yung panganay naming lalaki. Meron pa po akong mga pamangkin. I need to move on. Kailangan kong tumayod. Nung lumabas po ako dito sa Manila, wala po talaga. When I received the landing page coming from Sir Edmar Torcolas, that was January 15. Right after I watched the video of Sir Ben Glensky, automatic po na-pre-enroll ako. And I'm trying to lock in my account, but to no avail. Dahil wala na pong naman yung ATM ko. That's why ang dinideclare ko po sa inyo na officially nag-start ako sa libro was February 16. Dahil doon pa lang po ako nagagawa ng paraan na ako pag-register po. What I did, inaral ko po yung negosyo. Sinasabi ko sa sarili ko, ito yung dinarasal ko. Ito yung hiningi ko kay Lord. Natulungan niya ako makaahon ulit. Makapagpagawa ng bahay para sa pamilya ko. Kahit bumalik ako sa dati kong ginagawa, still kakainin lang po ng mga pinag-aaral ko. Ng mga pamangkin, tapos ng mga kapatid ko. Doon na po ako sa pamangkin ko ngayon. Kulang. That's why I'm very thankful that we have this live. I'm sorry. Sorry po, sobrang naging emotional ako masyado. Anong point ko po ngayon? Live good is the perfect opportunity for all of us. No races. Wala pong pinipili kahit sino ka. Nakatapos ka, hindi ka nakatapos kung anong gender mo. For as long as you are willing to learn and earn, mag-uupay ka. Pwede ka po dito kay Live Good. Huwag ka mag-procrastinate. Mag-open mind ka. Buksan mo ang puso at isip mo. Ask yourself, ano na po ang nangyari sa buhay mo? 2 years, 3 years, 5 years, 10 years ago. Doing the same things repeatedly. Ba't po kayo nagtatakot mag-explore? Ba't po kayo nagtatakot magsubok po dito kay Live Good with 2,800? Ano mo, sa totoo lang nun? Sinisip ko yung 2,800 ko nun. Kasi hindi ko pa masyado napag-aralan ang business para lang akong bumili ng branded na damit. Hindi siya tulad ng ibang, I don't wanna badmouth other MLM companies, pero ang reality, napakalaki po talaga ng puhunan for you to generate income. But for now, kaming nagpuhunan. At ito na po tayo, nakikita na natin yung income palaki ng palaki. I don't wanna hype you guys. The reason why I show you my income, dahil trinatrato ko po kayo nakapamilya, na gusto ko po kayong magising sa katotohanan, na pag sineryoso niyo po ang Live Good, meron po kayong income. Pag binigyan niyo po ng malaking oras si Live Good, malaking income ang ibibigay po sa inyo. Pag inaral niyo po si Live Good ng mabilisang income at malaking income ang ibibigay sa inyo. Ba't hindi natin ito bibigyan ng oras para pag-aralan? Imagine, 6 years in elementary, another 4 years in high school, another 4 years in college, para ano? Para sahuran tayo. Kapag binidyasan mo, lalarga na, kulang-kulang pa. Because I have nothing against with employment. But I am here. Gusto ko pong gisingin ang ibang tao na hindi pa po ito nakikita at hindi pa po talaga ito na-internalize. Kung pwede ko lang ilagay ang mata ko sa inyo at ang puso ko sa inyo. At again, sabi ko nga po, huwag na natin antayin na magkaroon pa po tayo ng sobrang napakalalim na dahilan para magising po tayo sa katotohanan. For now, I am encouraged everyone na hindi pa po member ng Live Good. Kung kayo po ay nandito na sa Live Good, congratulations. Kung kayo po nandito na po sa Live Good, all you need to do is to learn, to obey, to listen to what your upline says. Hindi po kayo inuutusan ni upline. Ang gusto po ni upline, matuto po kayo dahil ang gusto po namin, kitain nyo din po yung kinikita namin. Hindi pwedeng kami lang po dito na nag-i-enjoy sa income kay Live Good. We really want you guys to experience that because we are equal here. Pare-pareho po. Pare-pareho lang pambinigay na opportunity sa atin. Bigyan nyo po ng malaking oras ang Live Good business nyo. Hindi po yan business ni Upline. Dahil again, the moment gusto ko pong i-reiterate yan, the moment na binigyan nyo po ng malaking time sa Live Good, malaking income po. Bonus na lang po yan. So you know already who you are.
You know already who you are. Ituloy-tuloy niyo po yan because I am happy. Nakikita ko po na sobrang nag-grow po ang organization niyo dahil nakikita ko po lagi kayo sa Zoom. Nakikita ko po kung anong effort, kung anong oras ang binibigay niyo po sa Zoom. So maraming salamat po sa inyong lahat. Again, aralin at gawin po natin ang negosyo ng Live Good. Maraming salamat, Peter B. Maraming salamat, Coach Applied Edmar Turcolas. Maraming salamat, my Live Good family, into my family na suportado po ako sa ginagawa ko. God bless everyone and to God be all the glory. Pagbabalik po ako sa iyo, Mentor B. Thank you so much. Thank you so much. Alam nyo, kanina pa durog na durog yung puso ko. Coach Jericho, kakaiba yung nakita kong Coach Jericho. Palakpakan naman po natin. Akala lang natin, si Coach Jericho, masayahing tao. Alam mo ba na kabalitaktakan ko yan, minsan kababarang ko yan sa telepono. Di kami nag-uusap ng ganyan. Kaya pinaiyak mo ko ng sobra-sobra ngayon eh. Kasi ang mga pinag-uusapan lang natin, puro masasaya. Puro masasaya. Alam mo yun? Para ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganun kalalim, no? Yung hugot mo. And from the bottom of my heart, mas lalo mo akong pinahanga. Kasi I told you already na hindi ka man lang sa akin nagsabi, nak, na mentor, andito pa ako sa Baguio. Alam mo yun, pwede naman kasi na bukas na lang, sa ibang araw na lang. Pero talagang yung commitment mo, saludo talaga ako sa iyo, Coach. Talagang declare no excuses. Diyan sa ginagawa mo, mas lalo mo talagang binibuild yung respeto at pagmamahal ko sa iyo. At ngayon na narinig ko yung story mo, no wonder where you are right now, kung gaano ka ka-driven, gaano ka ka-decisive, kung gaano ka ka-passionate. You're always on fire. So Coach Jericho is really on fire, na talagang nakikita ko sa kanya yung talagang nilalagay niya yung best niya sa lahat ng bagay ng ginagawa niya. Kaya sana po